So yun mga karabit, dahil nga ang ating topic ngayon ay ang dextrose powder. So marami kasing hindi pa rin alam kung para saan ba ang dextrose powder. May nagtatanong vitamins ba ito? May nagtatanong gamot ba ito? May nagtatanong para saan ba ito? Ano bang purpose nito? So ngayon sa topic natin, kung ikaw ay nanonood pa rin, ay malalaman mo kung para saan ba ang dextrose powder. Kasi kung mapapansin mo, ang dextrose powder, eto nga, para siya sa iba't ibang hayop. Dito meron siyang mga logo dyan ng kalapati, parot, manok, kambing, baboy, kabayo, baka, pusa, rabbit, isda. So yan. Ngayon ay iaano natin kung para saan ang dextrose powder at paano ba ito gamitin. So, yan. Ito na yung may halong dextrose at iiwan mo lang to rito. Yan. Iiwan mo lang siya at bukas tanggalin mo na. Kung hindi nila mauubos, tanggalin mo na kasi napapanis po ito sa loob ng 24 hours. So yun, what's up again mga karabit? So for today ay nandito na naman tayo sa ating rabbit tree sa Prince Rabbit Vlogs. At kung mapapansin nyo, meron tayong ngayong kasama natin ang ating dog na si Cairo. Ito ang aking dog. Yung isa nandoon naliligo, pinaliguan kasi nahulog sa nagtampisaw sa CR ang baho. Kaya nandun yung isa nating dog. At ngayon, ang ating topic for today, dahil nandyan ka at nanonood, so meron na naman tayong basic tutorial, basic knowledge. So tuturuan ko kayo at ang ating topic ay ang dextrose powder. Syempre, bago natin simulan ng ating topic ay ipapakita ko muna sa inyo ang aking mga sabay-sabay na nanganak, magkakasunod na nanganak yung aking mga alaga. Syempre, super blessing yon. At marami na naman tayong ipapamahagi at maibebenta sa mga suki natin, sa mga buyer natin na mga murang rabbit, quality rabbit at magagandang lahi ng rabbit. At meron din tayong ipamimigay bago ako mag-birthday ngayong November 22 ay ipamimigay ko ang isang pure na Mini Rex Black. So abang-abang lang kayo dahil mamimili tayo ng lucky sharer na mabibigyan natin ng isang pure rabbit Mini Rex breed. So let's go! Few moments later. At eto na, bago natin pakita ang tutorial natin about dextrose powder, ay syempre, ipapakita ko muna sa inyo ang aking mga sabay-sabay na nanganak, magkakasunod. Meron tayo ritong nanganak na ito. Bali, ito ay 12 days old na, yung ating kits na Jersey Woolly at Lionhead. So, anak siya ng Lionhead at ang tatay niya ay Jersey Woolly. Ayun. Ito po yung ating crossbreed. Yan, crossbreed siya sa magandang lahi na Jersey Woolly. At ito ang nanay, Lionhead pure. Ang tatay pure din, pero magkaiba sila ng lahi. So, nagtry tayo na i-crossbreed yung lahi nila kasi para makita ko rin kung ano ang itsura ng kanilang magiging anak. So, dalawa lang yung anak. Ito yung isa. Ayos din to, quality rin. Yan, Jersey Woolly to. Yan. So magandang lahi po yun. Tapos meron din tayo ritong in-experiment na New Zealand yung mother. Tapos Mini Rex yung father at California. So tinry ko naman tong i-breed. Tinry ko siyang i-breed sa dalawang back or dalawang lalaki at isang babae. So ito yung isang babae. Tapos dalawang lalaki ang nag-stud sa kanya. Isang Mini Rex blue ang color at California white. So, nag-anak siya, naging successful yung kanilang mate. Ito madilim. So, buksan natin ang ilaw. Ayan. Nag-anak siya ng 6 na piraso. So, halatang halata naman na meron sa kanyang nagmana. Kasi yung nanay brown, New Zealand, may nagmanang color. Ito po. Yan, brown din to. Tapos may nagmana naman dun sa tatay na Mini Rex blue. Ayan, ang ganda rin ng color niyan. Tapos may nagmana rin dun sa isa, sa California. Hindi ko alam kung white tong inilabas nito eh. Ayan, bali ayan, 6 na piraso yan, crossbreed yan. Galing sa experiment ng 2 back at 1 doe. So, presyong local na lang din yan. So, hindi na natin mamahalan yung price. At dito naman tayo sa ating Netherland Dwarf. Ayan, dito tayo buksan natin. Ayan ang ating sable. Mukha siyang Siamese Netherland. So Netherland po dwarf, kaya siya tinawag na dwarf kasi nga po ay maliit. Maliit lang po sila.
Tignan nyo kung gaano siya kaliit Ika rito. Taylor. Yan, pangalan niyan Taylor. Yan. Maliit lang po yan tignan nyo. Oh. Breeder age, nanganak na. Yan. Halos isang dangkal ko lang po siya, isang dangkal. Ayan Tapos yung size niya, ayan sa kamay ko. So hindi na po yan nalaki. Katunayan nga na hindi na nalaki, nanganak pa nga siya ng tatlong maliliit. Ito yung anak niya. Yan, sana magmana sa kanya yung kulay. So wala pang gender to, di pa natin makikita kung babae o lalaki. Tapos ito yung dalawa, meron dito payat, sana maging healthy to. Mabuhay, sana mabuhay yan. Pero 50-50 siya kasi nga payat. Yan, so hinahayaan ko lang sila ron. Yan dyan, siya si Taylor Netherland Dwarf. Tapos meron pa tayo rito nagne-nesting, ito. Bale, ito nagpapakita na siya ng sign. Kahapon dapat due date niya pero lumagpas na siya ngayon. So, nagpapakita siya ng sign na siya ay manganganak. Ayun, nagtatanggal siya ng balahibo. Ayan. Tapos, gumagawa siya ng kanyang nesting na paglalagyan ng kanyang anak. Parang katulad nun. Ayun. Yan, hinahakot niya ang mga dayame or rice hay. Tapos, meron tayo ritong nauna. Ito, F1. Ayun, nakilala nyo na naman to dahil ilang beses ko na itong napakita sa aking video. So nag-anak siya ng 4, ito. Holland Lock F1. Ayan, ito may may-ari na. Tsaka dito, ayan, yung brown. May may-ari na yan. Tsaka tong white. Baby pa yan, binayaran na. Kaya, syempre, first come, first serve. Yung isa, wala pang may-ari yon, pwede nyo yung ipa-reserve. So yun, mura na lang din po yan. Tapos nandito naman yung ating mga lalaki. Ito yung asawa ni Taylor, Choco, Netherland. Ito may standard Rex din tayo, ina-out ko na rin yan. Yan, galing yan kay Erwin Abelino, so ina-out ko na. Kasi hindi naman masyadong mabenta yung ganong lahi. At dito, yan, Netherland din doon. Ito, meron tayo ritong Holland Lap na black. Buntis. Yan, buntis yan, pero by December pa yan mag-aanak. Tapos nandun yung ating Dwarf Lionhead at yung California. Ito naman ay Lionhead din po, pero ang due date nito buntis din, manganganak na rin po to, pero sa 14 pa dahil ang date natin ngayon ay 10. So 4 days pa bago siya manganak, kaya lalagyan na natin siya ng nest box mamaya kasi para makapag-prepare na siya. And ito ay buntis din to, pero by December pa to manganganak. Ayan, Lionhead yan po, ayan, maganda kulay, magpie color. So sana ang anak niya maging kagaya niya. At ito meron din tayo ritong Holland. Ayan, kilala nyo na yan. At dito naman ang ating Mini Rex. Meron din tayo rito. Ayan, Mini Rex. So, manganganak naman to sa 16. Sabi ko nga, agis ngayon. So, 6 days pa. Pero nilagyan ko na sila ng nest box. Ayan. Kasi nga, nilipat ko siya kanina ng kulungan. Sinabay ko na yung kanyang nest box. Tapos, ito ay standard Rex Harlequin. Ito yung asawa ng ating Jersey Woolly. Tapos nandirito yung ating asawa naman ng Mini Rex. Napakita ko sa inyo Ayan Napakaganda po niyan mga karabit. Hindi ko lang alam bakit hindi na-appreciate ng mga buyer. So pag sinabing umabot siya sa 2 pataas, so mahal na sila. Hindi ko alam bakit namamahalan. Binili ko nga rin yan ng mahal, pero siguro pang-alaga lang nila. Ito naman yung ating ipamimigay, Mini Rex. Anak niya po yan, black lang po yung color. So papakita ko rin sa inyo mga karabrab. Ayan. Sino kaya maswerteng nanalo nan at mabibigyan ko sa aking birthday? At ito pa, meron pa tayo rito. Ito yung kumagat sa akin. Ito pa nga ba yun? Ayan. Dugo yan nung kinagat ako. Pero syempre wala naman silang rabies. Kaya hindi naman ako nagwo-worried kasi ilang beses na rin akong nakagat. Ito yung ating Holland Lap, buntis yan, kaya ako kinagat niyan kasi nga pag buntis ay mainitin ang ulo. Ayan tignan nyo tignan nyo Oo, di ba? Mainitin ulo ng mga buntis. Parang sa tao lang. Ito naman ay ang ating lalaki, Buck. Yan, sable. Yan, napakaganda rin ang color niya. Ito naman ang ating buntis din. Kaya marami na mga nagpapareserve ng Holland natin. Yan kasi mga quality. Yan, lalaki to. Kaya marami nagpapareserve, kaya yung mga gustong magpa-reserve ay PM nyo lang ako.
Yan, kahit na mag-down kayo any amount, katunayan lang po yon na inyo na po yung rabbit. Agreement po natin yon na hindi na namin ibebenta sa iba. Kaya kayo ay need mag-down. Ayoko lang kasi nang ipapa-reserve tapos hindi naman kayo magre-reply dahil walang down. Ganun yung mga ginagawa ng mga reservation na hindi naman nagda-down. Kaya hindi ako sigurado doon. Kaya mas mainam sa akin na may down para maniwala ako na kukunin mo talaga kasi mahirap mag-antay ng wala. So ayan na, marami tayo dyan at sisimulan na natin ang ating topic na dextrose powder. So yun mga karabit, dahil nga ang ating topic ngayon ay ang dextrose powder. So marami kasing hindi pa rin alam kung para saan ba ang dextrose powder. May nagtatanong vitamins ba ito? May nagtatanong gamot ba ito? May nagtatanong para saan ba ito? Ano bang purpose nito? So ngayon sa topic natin, kung ikaw ay nanonood pa rin, ay malalaman mo kung para saan ba ang dextrose powder. Kasi kung mapapansin mo, ang dextrose powder, eto nga, para siya sa iba't ibang hayop. Dito meron siyang mga logo dyan ng kalapati, parot, manok, kambing, baboy, kabayo, baka, pusa, rabbit, isda. So yan. Ngayon ay iaano natin kung para saan ang dextrose powder at paano ba ito gamitin. So pakita na natin kung paano ito gamitin. Siyempre ayan, pag kayo ay maggagamit ng dextrose powder ay ihalo nyo lang siya sa tubig. Parang ganito. Naglaan ako rito ng isang pitchel. Ayan, pakita ko sa inyo yung pitchel natin. At kung ganito naman karami, estimate nyo na lang. Siguro ayan, ito yung lalagay natin. Estimated lang din yan dahil konti lang naman ang tubig. Ngayon, ihalo natin yung ating dextrose powder. Ayan. Ang purpose naman po nito, ginagamit po to sa mga nanghihinang hayop or especially rabbit nga. So kung meron kang nanghihinang rabbit, pwede mo silang painumin ito. Dextrose nga, kaya nga sinabing dextrose. Para siyang pampalakas, parang energy drink. Halimbawa, yung Cobra energy drink, di ba, nakakapagpalakas siya. So parang ganun lang din, hindi naman siya vitamins, hindi rin siya gamot, hindi rin siya pang maintenance or bali ginagamit lang siya prevention. Halimbawa natin na meron kang nakitang nanghihinang rabbit, pwede mong painumin ng dextrose powder na inalo sa tubig. At kung mainit ang panahon, pwede kang magpainom nito, bawal siyang araw-araw, nakakasama siyang araw-araw. Gagamit ka lang nito kung gusto mo araw-araw. Pag araw-araw, napakainit ng panahon, pwede mong ipainom to kasi nga pampalakas. Pag mainit ang panahon, mabilis silang manghina. Kaya pwede mo silang painumin dahil nga mainit. Nakakatulong to sa heat control or heat resistant at sa heat stroke. So maganda rin to, maganda rin siya. Pero hindi siya gamot, hindi rin siya vitamins. Tandaan nyo po yun. Ngayon, ito, kahit buntis na rabbit, pwede mo itong ipainom. Bagong panganak na rabbit, nagtataing rabbit, nanghihinang rabbit, nilalamig na rabbit, pag tag-ulan, yun gagamitin mo rin to. Tapos, sa mga may sugat na rabbit, painom mo nga, para ngayon, para lumakas. At ganito lang. Yan. Tapon natin yung lumang tubig. So ngayon, ito siya. Yan. Ito na yung may halong dextrose. At iiwan mo lang to rito. Yan. Iiwan mo lang siya at bukas tanggalin mo na. Kung hindi nila mauubos, tanggalin mo na. Kasi napapanis po ito sa loob ng 24 hours. So hindi siya pwedeng iwan ng paglagay mo ay iwan mo na. Napapanis po to at nakakalason na magiging sanhi pa ng kanilang biglaang pagkamatay. Hop, dito naman tayo. Kaya dito natin siya nilalagay sa dextrose ay sa sa clay pot para nga mabilis maubos. Kasi sa water drinker, mapapanis lang, sayang lang din ang tubig, sayang lang din ang nilagay nating dextrose powder. Yan. Dito sa clay pot, sure tayo na mauubos nila ang dextrose. Ito yung kumagat sa akin, kaya dahan-dahan lang. At lalagyan din natin yung mga nandirito, syempre lahat. Lalagyan natin. Diba? For prevention, because prevention gamot siya, ay siya, control siya sa mga nanghihina.
At yung mga dito naman, kasi nga dito, hindi natin pwede malagyan ng dextrose powder yung kanilang water drinker. Kasi nga napakarami nito, hindi nila yun mauubos, so sayang yung lalagay natin. Kaya nakikita nyo naman, wala naman tayo medyo nang hihinang rabbit dahil nga ginagamitan ko sila ng electric fan sa taas. Kaya, yan, ang ginagamitan ko sila ng electric fan, tuwing mainit ang panahon, araw-araw bukas yan. Kaya, konti ang mga rabbit kong nanghihina kasi nga pag mainit, mabilis silang mainitan, mabilis silang ma-heat stroke. Magulat ka, ang lalakas nila, tapos biglang magugulat ka na lang na biglang mahina na. Hindi mo alam anong dahilan. Yung pala, sobrang init, kaya sila bigla ang nanghina. Kaya ang ginagawa natin ay nilalagyan natin ng dextrose powder para yung panghihina nila ay hindi agad bumagsak or biglang mamatay. Nakakatulong yung dextrose powder, pero hindi mo yun pwedeng gamitin bilang vitamins at hindi mo rin pwedeng gamitin bilang gamot. Or pwede siguro gamot kung tatawagin, kung merong nanghihina, magagamot mo nun. Pero hindi ko siya kinukonsider na gamot kasi pampalakas po siya yung dextrose powder. So kung ikaw ay merong alaga mga rabbit, kailangan meron ka rin nito. Hindi lang rabbit, manok, baboy, baka, isda, or what, kung ano yung alaga mo. Dapat lagi kang merong handang ganito kasi ito ay mura lang sa poultry supply or sa pet shop. Siguro mga 30. Ito, ay nakalimutan ko magkano bili ko rito. Siguro 80 pesos ata to o 60. Ayan. So, mura lang to at matagal to maubos dahil nga marami puno yan. So, makakatipid ka at makakatulong to sa'yo para ma-maintain mo yung mga alaga mong mga rabbit. So, ito naman ay hindi natin pinopromote dahil wala naman tong bayad sa ating YouTube channel or sa Facebook. So, pinapakita ko lang siya sa inyo para kayo ay matulungan na sa pag-aalaga ng inyong mga alagang rabbit. So hanggang dito na lang, at kung napapansin nyo, ayan, meron tayong uniform. In future, magkakaroon din tayo ng uniform na Prince Rabbit Vlogs. Sa ngayon, ito ay uniform ko to sa pagte-technician, kaya nilagay ko na rin Prince. So yun, maraming salamat sa mga nakasubaybay. Lagi nyo pong i-share please para makatulong tayo sa mga gustong matuto na kagaya mo. So hanggang dito lang, salamat ulit at tayo ay mag-i-edit na. Let's go!